Okay, meron akong question dito na nabasa. Isa po akong security officer. 4 months pa lang po ako sa security agency ko. Bigla po ako tinanggal sa agency. Ang basihan ng dismissal ay loss of trust and confidence. Ang idinahilan nila dahil inedyukan ko daw ang 3 security guard na mag-file sa DOLE dahil under minimum wage or below minimum wage at illegal deduction ang ginagawa ng security agency sa aming mga security guards, kaya nila ako tinanggal. Okay, ganito po ano. Kapag nag-file kayo ng illegal dismissal case, ikaw bilang isang employee, papatunayan mo by substantial evidence na ikaw ay tinanggal. So, kung meron kang tinanggap na termination letter or notice of termination, notice of dismissal, proof na yun na tinanggal ka mula sa iyong trabaho. Now, sa employer, ang kailangan naman yung patunayan ay yung termination ay valid. Ibig sabihin, may just cause kaya ka tinanggal. Ano-ano itong mga just causes of termination? Serious misconduct, gross neglect of duty, commission of a crime, fraud, breach of trust. Okay? So, doon tayo sa breach of trust or loss of trust and confidence kasi yun ang ginawang dahilan ng employer para tanggalin si security guard. Now, yun pong mga grounds na nabanggit ko, na valid ground para i-terminate ang isang empleyado. Hindi po yun ginagamit na basta trip mo lang, okay? Basta in-apply mo na lang or kinuha mo lang sa company handbook. Meron pong mga requirements yon or requisites na mag-focus tayo dito sa breach of trust or loss of trust and confidence. Isa sa requirement para validly ma-terminate mo ang isang empleyado gamit yung loss of trust and confidence, dapat po yung position na employee ay may kinalaman sa pag-iingat niya ng pera o property ng kumpanya. So, sino-sino ba yung mga empleyado na yung kanilang position ay may kinalaman sa pag-iingat ng pera o property ng kumpanya? Pinaka-popular po yung mga humahawak ng pera. Cashier, auditor, accountant, ganon. Or, yung mga nag-iingat ng property ng kumpanya, property custodian, mga ganyan. And of course, supervisors or managers na mayroong mga hawak na tao. Pero since ang ating security guard, doon muna tayo mag-focus. Now, since si sender ay isang guard, si employee ay isang guard, wala siyang hinahawak ang pera o wala siyang iniingatang pera ng kumpanya para masabi natin na ang kanyang position ay position of trust and confidence. Now, as security guard, isa sa major job niya ay to protect the property ng kliyente ng kanilang security agency. So, pwedeng pumasok sa position of trust and confidence kasi nga meron siyang iniingatan na property. Pero wala naman kasing kinalaman doon yung kanyang termination. Ang termination, ang basis ng termination sa kanya, yun sa kwento ni sender, ay dahil nalaman ng agency na siya ang naging dahilan kung bakit nag-file yung mga kapwa niya guards dahil nga below minimum wage and hindi sila nababayaran ng tama and maraming deductions. So, balikan natin ano nga ba yung mga valid causes para matanggal ang isang empleyado? Gross negligence. Well, wala namang kinalaman sa trabaho niya yung dahilan ng pagkakatanggal niya. Hindi rin naman ito krimen, so hindi siya papasok sa isang valid cause na commission of crime. Wala din namang serious misconduct doon sa ginawa niya. Hindi masasabing serious misconduct or krimen yung mag-report ka sa kinauukulan pag nalaman mo na nag-violate na ang inyong agency sa mga ipinapatupad na labor laws ng bansa. So doon sa ginawang basihan ng security agency na loss of trust and confidence, kaya nila tinanggal ang guard. Medyo tagilid kayo doon. Kasi yung kanyang position ay hindi position ng trust and confidence dahil wala naman siyang hinahawakang pera na ninakaw or na-embezzle or ginastos para sa kanyang pansariling kapakanan. Or wala din siyang mga company property na kinuha, iniuwi, or
inilabas mula sa company premises. Okay? So yung position of trust and confidence, hindi nyo po pwedeng i-attribute sa position ni guard. Para lang, kasi yun ang isa sa requirement para tanggalin ang isang empleyado based on loss of trust and confidence. Kailangan yung position niya ay isang posisyon na nag-i-entail ng trust and confidence ni employer. Pangalawa, bilang isang rank and file employee, kapag na-breach niya yung trust and confidence na employer, dapat upon due investigation, ma-prove ninyo yung kanyang participation doon sa ina-allege ninyo na incident kung saan nawalan kayo ng tiwala sa inyong employee. So, dapat may due investigation and na-prove nyo yung kanyang participation. Now, dahil ang sabi ng sender natin, ang sabi ng employee, kaya lang naman siya tinanggal, ay nabalitaan ng kanyang agency na dahil sa kanya, nakapag-file ng kaso yung mga kapwa niya guards sa DOLE or sa kinauukulan. Okay? Pasok ba to sa grounds na nabanggit natin para validly ma-terminate mo ang isang empleyado? Hindi po. Hindi siya serious misconduct, hindi siya commission of a crime, lalong hindi siya gross neglect of duty, and hindi rin siya pasok sa loss of trust and confidence and any other related incident or causes. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Walang valid ground para tanggalin si guard. At dahil dito, ang dismissal ay illegal under the law. So dahil walang substantive due process, ito yung valid ground para tanggalin ang isang empleyado, naging illegal ang dismissal. So ang remedy ni guard, kapag siya ay nag-file ng case, a-awardan siya ng reinstatement, ibabalik siya sa kanyang posisyon na hindi nawawala ang kanyang seniority rights. And bibigyan siya ng back wages. Ito yung mga sinahod niya mula ng time na hindi na siya nakapasok sa trabaho hanggang maging final ang decision ng labor case na isasampa niya or ng kaso na isasampa niya. Back wages ang tawag doon, makukuha niya lahat yon. So hindi po pwedeng reinstatement lang, hindi po pwedeng back wages lang, dalawa lagi yan. Reinstatement and back wages. Now, kapag hindi na possible ang reinstatement, hindi na siya po pwedeng ibalik sa trabaho by any reason, okay, dapat siyang bigyan ng separation pay. 1 month for every year of service. So para po sa mga empleyado, tandaan ninyo, yung mga valid grounds under the labor code para tanggalin ni employer ang kanyang mga empleyado, yung serious misconduct, gross neglect of duty, loss of trust and confidence, commission of a crime, etc. Lahat po yun may mga requirements para maging valid. Okay? So, hindi porke sinabi ng employer mo, serious misconduct yan, tanggal ka na. Hindi po pwede. Ang serious misconduct ay may definition and may mga requisites para maging serious misconduct. Under the labor code, may definition kasi yan eh. So, kung hindi pasok yung ginawa ng employer mo doon sa requisites na hinihingi ng batas regarding valid cause of termination, yung dismissal po ay nagiging illegal. So, ayan, mag-post lamang po kayo ng mga questions nyo. Babasahin po natin yan, and as much as possible, magbibigay po tayo ng information. Pero disclaimer lang po, since hindi nyo po naman po talaga na ibibigay ng buo yung whole picture. Hindi nyo talaga nasasabi yung mga vital information. So, nanguhula lang ako base sa information na binibigay ninyo. So, may mga information kasi na po pwedeng mag-alter ng legal advice. So, I suggest still kumonsulta pa rin po kayo sa abogado.